Yo, good day mga kabakal. So itong base plate natin ay tatlong plate itong mga kabakal. Ngayon, dito sa may base niya na magkukontak sa plate to plate ay single bevel, arrow side, all around mga kabakal. Tapos, complete penetration butt weld. Okay, so madaling salita, ang kanyang bevel dapat dito sa may loob, hindi sa labas. Okay. So ito yan mga kabakal, inactual natin. Ayan, inactual muna natin para alam natin kung saan tayo magbe-bevel. Ngayon, ang nakalagay dun sa drawing, ang bevel natin ay dito nakaturo sa loob. Okay, so ngayon kapag may bevel dito yan, mag single bevel tayo dito. And then dito, pagdating dito mahirapan tayong mag backline, so gagamit tayo ng gouging. Okay, so ngayon, ang gusto ko lang gawin ay dito ako mag single bevel sa labas. Ayan, nilagyan mo ng guhit, single bevel sa labas instead sa loob. Okay, so once na napuno na natin ng welding yan, madali lang dito i-backline yung kanyang penetration. Kasi wala naman nakaharang. Hindi katulad nito, hindi natin mabackline to kasi nakaharang ito. Okay, kapag binackline natin to, nakaharang din ito. Ngayon dito naman, na side, kailangan may bevel din ito, kailangan full pin din. Okay. Ngayon, ang gawin ko dyan, dito ako mag-bevel sa loob. Mag single bevel ako dito sa loob. Ito, papunta dito. Dahil dito madali lang i-backline. Yan, tagusan dito. Madali lang mag-backline dito. Kasi kapag dito tayo mag-bevel sa labas, pag na-welding na natin yan, mahirapan tayo mag-backline dito kasi hindi natin maabot dito sa baba kasi mababangga yung ating grinder dahil may plate. So yun ang gawin natin, dito tayo mag-bevel, weldingin dito, lang mag-bevel dito sa labas. Ayan. Okay. Alright, so gawin na natin. Bibilan na natin and then ikapit na natin. Let's go. Okay, so ito na yung final fit up natin sa ating base plate. Okay, gaya ng sinabi ko kanina, nag-bevel ako dito. Single bevel yan mga kabakal. And then single bevel dito sa labas. All around yan mga kabakal. So kailangan tagos yung ating penetration. And then kailangan din natin i-backline para sure na walang mangyayaring lack of fusion. Okay. So single bevel dito. And then dito sa labas ay single bevel din mga kabakal. Ayan. So nilagyan natin ng butas doon para ma-make sure natin natagos doon sa may kabila yung ating penetration. Din dito. Okay. So ang plate natin ay 20 mm to mga kabakal. So bali ang back section niyan, ito ay dito yan nakalagay sa kabila, sa likod. Okay, so ipapakita ko rin yan pag after natin na-weldingin to. So katulad nito. Ito doon yan. Ayan, kung makita nyo, dito yung back section. Ayan, nilagyan ko na ng layout. Para after ng welding, sasalpak na lang.
10mm din yung plate natin. Base plate din ito mga kabakal. Okay. So ayan, nilagyan din natin ng running plate. Running plate para hindi lumubog yung ating hinang dito sa may bandang dulo. After nito, mag-proceed na tayo sa welding. Right, so gaya doon sa drawing, nakaturo dito yung kanyang arrow, but dito ko ginawa dahil alam kong mas madali ito para sa akin. Kasi tayo din naman ang hihinang nito, and then tayo rin magpipit up. Kasi ang work natin dito mga kabakal ay welder fabricator. Tayo nagpipit up, and then tayo rin maghihinang. So gagawa tayo ng paraan kung saan mapadali yung ating trabaho. Alright, so yun lang mga kabakal. Thank you and God bless.